Pinalulugod po namin ang inyong pakikibahagi sa banal na Eucharistia. Ngayon ay ika-13 linggo sa karaniwang panahon. Ang mangunguna sa ating pagdiriwang ngayong umaga ay si Reverendo Padre Milo Mahusa, Rektor ng EDSA Shrine. Magsitayo po tayo. Ngayon ay ika-13 linggo sa karaniwang panahon. Ang mangunguna sa ating pagdiriwang ngayong umaga ay si Reverendo Padre Milo Mahusa, Rektor ng EDSA Shrine. Magsitayo po tayo. Pagpalaya ng Panginoong Hesus na sa kanyang pagkamatay ay nagpalaya sa atin sa pag-aanlitin ng pagkakasala. Ang kanyang biyaya at katayuan ay sumayin lahat. At sumayin. Mga kapatid, sa pagkanda natin para sa pagdiriwang ng mabanal na misteryo, alalahanin natin ang ating mga kasalanan at italangin sa Panginoon ang kapatawaran at lakas.
Sinabi ng Panginoon kay Elias, "Pahiran mo ng langis si Eliseo na anak ni Safat na taga Abel-Meholah. Bilang propeta, hahalili sa iyo." Umalis si Elias at natagpuan niya si Eliseo na nag-aaral. 12 pares ng toro ang ginagamit niya at kaagapay siya ng huling pares. Pagdaan ni Elias sa tapat ni Eliseo, isinuklog niya dito ang kanyang balabang. Pagdakay iniwan ni Eliseo ang mga toro. Humabol kay Elias at nakiusap, "Magpapaalam po muna ako sa aking ama at ina, at pagkatapos ay sasama na ako sa inyo." Sumagot si Elias, "Sige, umuwi ka na." Umuwi nga si Eliseo. Nagpatay siya ng isang pares na toro at iniluto. Ginamit niyang panggatong ang mga pamato at mga araro. Ipinakain niya ito sa mga tao at sumunod kay Elias at naging katulong ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ingatan ang iyong lingkod. Ang hangad ko ay maligtas, kaya sa iyo tumutulog. Ika'y aking Panginoon, ang wika mo sa aking Diyos. Kabutihang tinanggap ko ay ikaw ang nagkaloob. Ikaw lamang upuan ko ang lahat sa aking buhay. Ako'y iyong tinutugon sa lahat kong kailangan. Diyos ko, aking kapalaran, manahin ang iyong buhay. Pinupuri ko ang tuon na sa akin ay patnubay. Kahit gabi, diwa niya sa akin umaakay. Nababatid ko na siya'y kasama ko oras-oras. Sa piling niya, kailanmay, hindi ako matitinag. Diyos ko, aking kapalaran, manahin ang iyong buhay. Kaya't ako'y nagdiriwang, ang diwa ko'y nagagala. Ang lagi kong nadaramay, hindi ako matitinag. Pagkat di mo tutulutan, ang mahal mo ay malaga. Sa balon ng mga patay, upang doon ay maangnas. Diyos ko, aking kapalaran, manahin ang iyong buhay. Ituturo mo ang landas na buhay ang hahantungan. Sa piling mo'y madarama ang lubos na kagalakan. Ang tulong mo'y nagdudulot ng ligaya walang hanggan. Diyos ko, aking kapalaran, manahin ang iyong buhay. Diyos ko,
Mga kapatid, pinalaya tayo ni Kristo upang manatiling malaya. Magpakatatag na kayo at huwag nang paalipin muli. Mga kapatid, tinawag kayo upang maging malaya. Ngunit huwag ninyong gamitin ang inyong kalayaan upang masunod ang pita ng laman, kundi maglingkod kayo sa isa't isa dahil sa pag-ibig. Sapagkat ang buong kautusan ay nauuwi sa isang pangungusap. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ngunit kung kayo-kayo'y magkakagagan at magsasakmalan para mga hayop, mauubos kayo. Ito ang sinasabi ko sa inyo. Ang Espiritu ang gawin ninyong patnubay sa inyong buhay at huwag ninyong susundin ang pita ng laman. Sapagkat ang mga pita ng laman ay laban sa mga ninanasan ng Espiritu at ang mga ninanasan ng Espiritu ay laban sa mga pita ng laman. Magkalaban ang dalawang ito, kaya hindi ninyo magawa ang ibig ninyong gawin. Kung kayo'y pinapatubayan ng Espiritu, wala na kayo sa ilalim ng kautusan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po tayo. At susunod ako agad. Wika mo'y buhay ng lahat. At sumayin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang nalalapit na ang panahong iaakyat si Jesus sa langit, ipinasiya niyang pumunta sa Jerusalem. Sinubo niya ang ilan upang mauna sa kanya. Umayos na pumasok sa isang nayon sa Samaria upang ipaganda siya ng matutuluyan. Ngunit ayaw siyang tanggapin ng mga Samaritano sapagkat siya'y patungo sa Jerusalem. Nang makita ito, hindi na Santiago at Juan, ay kanilang sinabi, Panginoon, payag ba kayong magpababa kami ng apoy mula sa langit upang ugnawin sila? Ngunit bumalik siya at tinagsabihan sila, Hindi niyo alam kung anong uri ng Espiritu ang sumasa inyo, sabi niya. Sapagkat nga parito ang anak ng tao, hindi upang ipahamak ang mga tao, kundi upang iligtas sila. At nagtungo sila sa ibang nayon. Samantalang naglalakad sila, may isang tao na sabi kay Jesus, Susunod po ako sa inyo kahit saan. Sumunod si Jesus, May lungga ang asong buka at may hugad ang ibon. Ngunit ang anak ng tao ay wala man lamang matuluyan o mapagpahingahan. Sinabi ni Jesus sa isa, Sumunod ka sa akin. Ngunit sumunod ang tao. Panginoon, hayaan po muna ninyo akong umuwi upang ipalibing ang aking ama. Sinabi ni Jesus sa kanya, Ipaubaya mo na sa mga patay ang paglilibing ng kanilang mga patay. Ngunit ikaw, kumayo ka at ipahayag mo ang tungkol sa paghahari ng Diyos. Sinabi mo ng isa, Susunod po ako sa inyo, Panginoon, ngunit magpapaalam muna ako sa ating mga kasambahay. Sinabi sa kanya ni Jesus,
ang sino mang nag-aaralo sa palaging lumilingon ay hindi karapat-dapat sa pag-aari ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Mag-isip po tayo. Isang Panginoon na umaga sa inyo lahat. Totoo naman, di ba? Kasi madalas pagkaganto oras, lahat ng tao nakikita namin ay sisimula na kayo. Pero ngayon, wala akong nakikita na siya at pangalit. Minsan, mayroong tumawag sa akin, bandang alas 11:30 ng gabi, na nagsasabing, Father, ipagdasal mo naman itong batang ito, 28 taong gulang, at siya malapit na mamatay. Tulungan mo yung magdasal. Alam ko napakalayo noon sa aming parokya, pero binabuti ko napuntahan dahil naniniwala ako, kailangan ng isang mamamatay ng tulong ng kapwa-tao. Kaya pinabuta-buta at magaling sa bahay, hawak-hawak ng isang matandang babae ang kamay ng parang lalaki at pigil ang iyak ng matandang babae. Lumapit ako at tinulong ko magdasal. Hinawakan ko rin yung batang lalaki at nagsimula magdasal, yung babae umiyak na. Ako na nagdarasal. Matapos siya ng pagdarasal, tinanong ko, ano po ba ang iyong kaugnayan sa mamamatay? Sabi ng babae, ako po yung kanyang ina. Ang nasabi ko na lang, magpakatatag po tayo. Napakahirap para sa isang ina na makita mauna na mamatay ang kanyang anak kaysa sa kanya. Di po ba? Hindi, no? Napakahirap tignan. Bisi kami mga pare pag nakikita namin ng mga nanay na namamatay ng anak, alam namin kung gaano kabigat sa puso nila. Na buong buhay nila inalagaan, inaruga, pinalaki, pero ito umuuna pang mamatay sa kanila. Ang sakit po ng bata, cancer of the liver. Pag tinamaan tayo ng cancer, hindi natin alam ang ating gagawin. At yun nga ang sinasabi ko sa ina, magpakatatag kayo. Mahirap sabihin ng maniwala kayo, magkaroon kayo ng pananampalataya, huwag kayong umiyak, mahirap sabihin ito sa inang ina. Pero, ano matawin lang sa akin? Magpakatatag tayo. Ano bang ibig sabihin ng magpakatatag tayo? Sa ating Ebanghelyo, pinakaalala sa atin ang Panginoon ang kahalagahan ng pagsunod sa Kanya. Noong nakaraang linggo, nihikayat tayong sumunod, dala-dala ang ating krus. Sa linggo ito, pinapaalala sa atin ang kahalagahan ng pagsunod sa Panginoon. Hindi lamang krus natin ang ating dala, kundi ang kapanatayan ng loob sa Kanya, ang katatagan ng damdamin sa pagsunod sa Kanya. Si Santiago at si Juan ay nanahas. Nung hindi sila patutuloyin sa nais puntahan ni Jesus at papahingahan, nagalit yung dalawa. At sinabi niya kay Jesus, gusto niyo, Panginoon, magpababa kami ng apoy. Sulugin natin ng mga yan. Mga walang kwentang tao. Hindi na naunawaan ang tinatanggihan nila. Pero ano naging tugon ni Jesus? Pwede naman sabihin niya, sige nga, masalbahe ang mga yan eh. Pero ang tugon ni Jesus, hindi. Hindi nyo nauunawaan ang inyong sinasabi. Pero napapansin nyo ba, ito ang madalas na nararamdaman ng tao. Kung kayo ay namatayan ng isang mahal sa buhay, anong pakiramdam nyo? Nakalimutan naman ng Diyos. Hindi din namin dalangin. Hindi na naman naiisip ng Diyos sa kahalagahan ko sa ginagawa ko para sa Kanya. Kinuha ng Diyos ang mahal ko. Kawawa naman ako. Bakit ako ginaganito? At madalas, ang nangyayari, nawawala ng pananampalataya. As kawalan ng pananampalataya, hindi na magsisimba, hindi na magdarasal, lalayo na sa simbahan. Itong madalas na nangyayari sa atin. Ito yung tinatawag na rin paghihiganti. Pag mayroong masakit na ginawa sa atin, natural, ang ating gagawin ay ang gumanti sa kapwa. At minsan hindi lang sa kapwa, isip sa Diyos, gumaganti tayo. Hindi mo ko pinagbigyan, ha? Hindi na ako magsisimba. Ganun ang pinapahiwatig ni Santiago at Juan.
Ayaw tayong tulungan, ako na lang abayan. Pero sinabi ni Jesus, hindi ganun ang nais ko at mali ang iniisip nyo. Sagad ako man, darating na panahon, ako na ipapako sa krus at maluwag sa bibig kong aking yayakapin ang damang para sa akin. Mahirap na tanapin, pero ito ang tunay na buhay natin dito sa mundo. Ang dalhin ang krus at pasanin. Hindi ang maghari sa sarapilakpan, kundi ang makiisa sa pagdala sa kapwa patubong langit. Mga napakahirap paliwanag. Mayroong isang papapahalaga si Jesus na pinapakita sa atin kung paano tayo tumutugon sa hamon ng panahon. May mga panahon na bumabagyo, pero napakaswerte natin pumupunta sa simbahan dahil marami sa atin dahil bumabagyo, hindi na lang lalabas ng bahay at baka mabasa at magkasakit sila. Tama? Tama? Natatawag mabasa para mga Kremlin. Hindi naman kayo dadami kahit mabasa tayo. Pero, yun madalas. Pagka mayroong unos, pagka may problema, nagdadalawang isip bago harapin. Pagka mayroong makasasakit, lumalayo. Pagka mayroong makasasama, magtatago. Imbis na harapin at bigyan kalutasan ang problema, tumatalikod at tumatakbo pa palayo. Hindi itong sinasabi ni Jesus sa atin. Darating at darating ang problema kahit anong gawin natin. Pero paano natin ito ang harapin? So, paano paraan tayo natututong tumugon? Dahil si Jesus, maluwag niyang tinanggap ang para sa Kanya. Samantalang tayo, anong ginagawa natin? Mahirap magsaing, bumili ka na lang dyan sa fast food. Mahirap maglabag ng plansa, ipalabag mo na lang yan. Mahirap maglinis ng sapatos, dahil mo na lang yan sa palinisan ng sapatos. Eh kung matulog ka yan, hindi ba mahirap matulog? Pwede ba ipakitulog na lang tayo? Mga kapatid, gano'n na nangyayari sa ating mundo ngayon. Kung tayo nahihirapan, ayaw natin. Pero kung tayo ay nadadalian, gusto natin. Ito ang masakit na katotohanan na pinapaalala ng Panginoon. Hindi nakukuha ng pagtugon ng apoy laban sa apoy ang buhay sa lupa. Hindi tinutugunan ng pananakit ang pananakit na tinatagap natin. Hindi tinutugunan ng bato ang bato, kundi pag-ibig, pagmamahal, pag-unawa. Tinapay ang ibabatong sukli natin sa kanila. Mga kapatid, pinapakilala sa atin ng ating Panginoon sa mabuting balita. Paano ba ang tugon natin sa misteryo ng buhay sa lupa? Paano ba tayo tumutugon sa mga unos, paghihirap, at yung tinatawag natin challenges, mga pagsubok? Tayo ba ay matututong parang katulad ni Jesus na ginagamit ang kanyang lakas sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa Kanya upang maluwag natin patanggap kung anumang hirap ang daranasin sapagkat ang kapalit ito ay kaginhawaan sa kanila? O tayo ba hanggang ngayon ay nananatiling bulag na tingnan ang tunay na kalagayan? Si Jesus, nung nagsasalita, pinagagalitan niya yung mga tao. Hayaan mo lang ilibing ang kapwa patay. Hayaan mo lang iwan mo ang iyong pagkakatanungan at pagsasabihan. Hayaan mo lang sumunod ka at kalimutan mo yung paghihirap. Wala dito sa ating mabuting balita. Paano magitugon? Nung pinagalitan niya si Santiago at Juan, hindi nakasaad dito kung naging reaction si Santiago at Juan. Di po ba? Sinabi ba dito, matapos silang sabihin ko sa Panginoon at sa patuloy na lahat, nag-away yung dalawa. Itong Panginoon ito, binibig mo ng magandang dahilan para makaganti tayo, ayaw pa. Walang sinabi. Yung isang tao na susunod ako kahit saan ka magpunta. Ang sinabi ni Jesus, mabuti pa ang ibon, mabuti pa ang aso, pero ako walang tututuluyan. Narinig ba natin ang salita na isasama na nga ako sa iyo, ayaw mo pa. Walang sinabi ganito. Yun yung isang tao na sa'yo, papaalam mo na ako sa akin mga kamag-anak, kasambahay. Sinabi ba nung sa ating Ebanghelyo, na patapos siyang sagutin ni Jesus, magpapaalam na naman ako ayaw mo pa, sasama naman ako sa iyo. Walang sinabi.
Ibig sabihin, hindi mahalaga kay Lucas kung anong naging tugon ng mga tao. Ang mahalaga, ang iniuutos ng Panginoon. Dahil dito tayo kukuha ng lakas at pagmanawa. Anong inuutos ng Panginoon? Dalhin mo ang iyong krus, magpakatatag ka, at sumunod sa akin. Sa sinasabi sa atin ng Panginoon, tayo ba'y mayroong lakas ng loob sa hamon ng buhay ngayon upang magpakatatag dahil ng krus at sumunod sa Kanya? O hanggang ngayon, naghahanap pa rin tayo kung paano mapapadali ang buhay natin sa lupa. Magsitayo po tayo. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang Pamilya sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon ng lahat, nagtatawag na siya, alam ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria nagkapasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na patay, nanawag sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may tatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, natutulog sa kanyang makapangyarihan sa lahat. Magpagmumulan pa rin ang buhok sa nangabubuhay at nangangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal na pagtawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay muli na nanamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan, sa buhay na walang hanggan, sa buhay na walang Pagiging natin lahat ng hirap sa pagiging laging makatapat na disipulo, inalangin natin ang tulong ng Diyos sa ating mga kapatid sa baka. Samantalang sabay-sabay bigkasin, Panginoon, tulungan mo kami sumunod sa iyo. Panginoon, tulungan mo kami susunod sa iyo. Para sa buong simbahan, ang pamayanan ng mga disipulo ni Kristo, magpakatapat nawa siya sa Panginoon sa kabila ng mga tukso. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kami sumunod sa iyo. Para sa mga pinuno ng simbahan, tumulad nawa sila kay Kristo, di mahilig sa ginhawat makamundong ari-arian. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kami sumunod sa iyo. Para sa lahat ng hinirang ng Diyos na sumunod ng lalong tapat kay Jesus, nawa, bukas pala nilang tugunin ang gayong panawagan at pagsumikapan ang mabuting gawa. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kami sumunod sa iyo. Para sa mga natutuksong magmalapis sa kanilang kalayaan, alalahanin naman nilang pinalaya tayo ni Kristo sa pang-aalipin ng pagkakasala upang magsumikap sa mabuting gawa. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kami sumunod sa iyo. Para sa ating pamayanan, maging bukas nawa tayo sa pagtanggap sa lahat at umiwas sa anumang diskriminasyon. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kami sumunod sa iyo. Tahimik nating ipanalangin ang
ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kami sa pagod sa iyo. Panginoong Isus, pulutan mong mapaglabanan namin ang aming pag-aalala at pagiging matamlay at pahalagahan namin ang iyong panawagang sumunod sa iyo, higit sa ano paman. Ikaw na nabubuhay na kahari ng pakailaman. Amen. Magsiupo po tayo. Magsitayo po tayo. Manalangin kayo mga kapatid, paghahain natin ang kilugdan ng Diyos sa mga kapangyarihan. Tanggapin mo ang Panginoon, itong paghahain sa iyong mga kamay, sa patuloy niya karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Manalangin bigha, kami yung pinagpapit dapat umalap sa pagdiribo ng paghahain ng iyong pagliligtas. Ipagkalubong ang aming paglilingkod sa iyo ay gawin kang tutugod ng mga area na ito sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sa iyo, Nasa Diyos yung puso't diwa. itatasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ang maraming makapangyarihan, tunay na marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Kahit na ikaw ay pinagtaksilan sa katapuhan, ikaw ay patuloy pa rin sa iyong pagmamahal. Ikaw na ang nagpuno sa aming pagkukulang. Ikaw pa rin nagsugo ng tutubos sa tanan. Ang sugo mong nangyayari, hindi na iba sa amin, bagamat di niya tinularan ang aming pagkakasuwayin.
Nilugo ito upang iyong mamalas sa aming pagkatao ang giliw mong anak. At kami tunghayan mong may pag-ibig na tulad ng pagtatangi mo sa kanya ng higit sa lahat. Ang katapatan niya sa iyong walang maliw ay nagpanumbalik na muli sa amin ng iyong kasiyahan, ang iyong pagtingin na aming winaksi kung ikaw ay aming suwayin. Kaya kaisa ng mga ngayon nagsisiawit ng pagpuli sa iyo na walang kumpay sa kalangitan. Kami nagbubuli sa iyo na dakilaan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, ito banal ng pagluto ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ni Jesucristo ng aming Panginoon. Bago niya pinitis ang pusong loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan ka niya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo." Ngayon naman pagkatapos ng unang kinuha ng kalis, muli kanyang pinasalamatan at iabot yun sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, dugo ng bago at walang hanggang tipan, na para sa inyo at para sa iyo." Sa iyong kapatawad ng mga kasalanan, gawin ito bilang pag-aalaala sa akin. Magsitayo po tayo. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pagkakataon. Sa pagpapatuloy pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinayaan namin sa iyo tinabi na nagbibigay buhay at ang kanis na nagkakaloob
kaligtasan. Kami nagpapasalamat at kayo yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasama namin kayo magsasama-sama sa katawan at tubo ni Kristo yung mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, linapit mo yung simbahang layanap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco naming Papa at ni Luis Antonio naming Arsobispo at ang tanang kaparian. Alalahanan mo rin mga kapatid namin nahinday na may pag-asang sila muli mabubuhay. Kayo din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at tutuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo pag natin kami makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng Malagireng Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ng mga apostol at lahat ng kabananan ng buhay dito sa daigdig na kalugod sa iyo. Maipagdiwang naman namin ang uli sa kararangan mo sa mamamagitan ng anak namin Panginoon Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng pangalan at papuri sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalan Kanya.
tayo. Narito ang gobyerno ng Diyos. Narito siya nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang tinatawag sa piging ng gobyerno. Panginoon, iyong Dapat dapat magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagawin na ako.
Magsiluhod po tayo. Ating dasalin ang panalangin para sa kapayapaan. Panginoon, sa panahon ng pangangailangan ay humihingi kami ng tulong, bunga ng aming pagkamulat sa nagbabantang pagkawasak ng kapaligirang ipinagkaloob ninyo sa amin. Bunga ng malawakang paglalaban ng ideolohiya sa iba't ibang panig ng mundo. Pagkalooban ninyo kami ng sapat na lakas upang maipalaganap ang kabutihan, ang katarungan, pagmamahalan, at kapayapaan. Sa gitna ng labanan, ituro ninyo sa amin ang pagtutulungan, sa kasaganaan, ang pagbibigayan. Sa karalitaan, magkaroon po sana ng maayos na pamumuhay. Kung mangingibabaw ang pagkamakasarili, ituro ninyo sa amin ang kababaang loob. Sa kawalan ng katarungan, matutunan sana namin ang pagsisisi at pagbabalik sa Diyos. Kung may di pagkakaunawaan, magkaroon po sana ng pagkakasundo at pagkakaisa. Sa kawalan ng pag-asa, maihatid po sana namin ang mabuting balita. Turuan mo kami kumalina, sa halip na kalingain, maglingkod sa halip na paglingkuran. Huwag sana po kami maghangad ng karangalan at karamihan, at punuin mo kami ng inyong pag-ibig at kalwalhatian. Pahintulutan ninyo kami maging katulad ninyo, sapagkat sa ganitong paraan lamang namin matatagpuan ang tunay na kahulugan ng buhay na makapagbibigay sa amin ng buong pag-asa. O Maria, Reyna ng Kapayapaan, magsitayo po tayo. Maraming tayo. Kung namin mapagmahal, buhay nawa kami ng aming inihain at pinagsaluhan upang kami tinagbukod sa pag-ibig mo kailanman ay magkaroon ng bumang lagi namin maiaalay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo ang pasawalaan. Amen. Sumunyo ang Panginoon At sumayin. naway pagpalagi ng mga Panginoon Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Sa ating pagdiriwang kumain tayo ng pag-ibig at kapayapaan ni Cristo. Salamat sa Diyos.